Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan ni Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's my ass. I done did some this ain't the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars TK Norris sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga, kasama na natin ang chair ng Special Committee on Nuclear Energy, si Congressman Mark Cojanco ng Pangasinan. Congressman, good morning. Maraming salamat na imbita mo ako. Oo. Good morning sa lahat ng panauhin. Opo. Inggit na inggit ako doon sa binanggit kong balita kanina. Yung Bangladesh na alam naman nating mas mahirap pa sa Pilipinas, ano ha? Oo. Starting next month ay gagana na yung kanilang nuclear reactor. Yes. Oo. Kailan katumbas ng 2 bataan yun. Ha? Isang reactor. Next year, isa pa. So, katumbas ng 4 na bataan. Wow! Teka muna, gaano ba kalayo ang Bangladesh sa Pilipinas? Hindi naman kalayuan, Hindi, malayo. Malayo. Nasa bandang malapit sa India. Malapit sa India. Pero ngayon, anong pinagkukunan nila ng kuryente? Anong source ng kuryente? Fossil fuels. Fossil fuel. Coal at saka petrolyo, gas. Parehas din sa atin. Wala silang renewable? Meron siguro, pero hindi ganun kalaki. Okay. Pero ang main source nila, fossil fuels. Katulad ng lahat ng ibang bansa. Okay. So, sa 4 na yon na mag-ooperate until next year, gaano kalaki ang ibabawas nito sa ilang porsyento ang manggagaling sa nuclear power sa Bangladesh pagka nagkakaroon? Siguro po kasi 28,000 megawatts na po sila, no? So total. So that is 2,400. So around a little less than 10%. Less than 10%. And how will it impact their economy? Kasi siyempre, alam naman natin, ang Bangladesh kasi ngayon, ang daming heavy sila sa textile production, In di ba? fact, tayo, business process outsourcing tayo. Ang Bangladesh naman, sikat sa damit, textile. garments. Oo. And globally? So, sa bawat 1,000 megawatt na nuclear, makakatipid sila siguro ng mga $380 million a year. So, lahat yan, dalawang planta, 2,400, siguro around $700-800 million a year savings sa fuel importation. Okay. Tayo, noong pong 2025, September 18, 2025, naging batas na yung Republic Act 12305 o Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Tapos itinatag na rin yung Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom.
Yes. Tama po yun. So, Ayon sa batas na yun, dapat po 180 days from the enactment of that act, naisagawa na po ng PhilAtOm yung kanyang IRR, Internal Rules and Regulations. Ang pwede lang gumawa ng IRR ay yung 4 na Deputy Director General at yung isang Director General. 5 po yan na tao. Hanggang ngayon po, hindi pa na-appoint ng ating Pangulo ang mga taong yan. So, tingin ko kulang ang abiso sa ating presidente na para maging compliant tayo sa batas na ito, dapat ma-appoint na itong mga taong ito. puro pala tayo daldal eh. Sabi natin, buksan ng tapos ganito, prioritize natin. O yun na nga. Diba? Yun ang problema po natin, puro tayo debate, puro tayo kwentuhan, kulang sa action. Wow. May nominees na ba? Meron na bang mga aspirante para doon sa posisyon? I think meron na. I'm sure dapat by this time meron nang napili ang mga ahensya ng gobyerno na rinekomenda. Ako po ay sumulat sa presidente nung 1 taon pa na meron po akong listahan na rekomendasyon. I'm not saying na kailangan piliin po yung aking rekomendasyon, pero as long ago as last year, meron na pong galing sa akin. Okay. So wala pang taong uupo doon sa PhilAtOm, kaya hanggang ngayon wala tayong implementing rules and regulation. Para ki? At may mga kinakausap tayong mga investor. Sabi natin, kausap natin Korea, kausap natin Amerika. Wala Yun pa. na nga. Ang ginagawa po ng ating DOE, sa pakiramdam ko, lip service. Pati po yung plano nila na official, yung Philippine Energy Plan, PEP, na nuclear, napaka-anemic po. The most expensive way to build nuclear is one at a time at saka madalang. Ang abiso po sa atin ng presidente ng ENEC nung pumunta siya dito, si His Excellency Mohammed Al-Hamadi, presidente ng ENEC, nuclear ng United Arab Emirates. When you build nuclear plants, you build multiple units at a site, at least 4. Kasi yung third unit niya, naging 30% cheaper na than yung first unit niya dahil sa learning. Wow. Teka muna, what about yung sinasabi ho ninyong modular? Mas mabilis gawin yun kung meron tayong guidelines na. Wala pa po tayong mabili niyan. Siguro ang earliest nating mabibili yan is the early 2030s. Wala pa po tayong mabiling ganyan sa ngayon kasi wala pa pong tumatakbong ganyan sa ngayon. Pinoprove pa nila. So, mahilig po tayo doon sa wala. Pero yung meron at yung pinag-aagawan ng ibang bansa at mga malalaking kumpanya sa abroad, yung mga high-tech like Microsoft, Amazon, lahat po yan, yung lumang nuclear plant na nagsara na, pinag-aagawan po nila ngayon sa Amerika. Ibig sabihin? So, ewan ko kung functional pa rin yun. Kasi pinag-aagawan nila, ibig sabihin po, pwedeng pagganahin yes, pa rin. ang ibig sabihin po, ito, magugulat ka, Angelo. Alam mo yung 3 Mile Island, yung site ng worst nuclear disaster sa Amerika. Yes, oo. Binigyan ng kontrata ng Google yata o Microsoft na bilhin lahat ng kuryente nila for the next 20 years. May presyo lahat. So may bumili nung lumang planta sa 3 Mile Island at pinapaandar ulit ngayon. Gumagana na? Ha? Gumagana na? Malapit na po. Malapit na. Baka next year. Baka gumana na po. Ay, susimi. So marami pong planta, no? Yung Palisades nuclear plant, 53 years old. Ngayon,
mabibigyan ng 20-year additional operating license. So yan, mga lumang yan na sarado na, bubuksan. Unprecedented po ito sa history ng nuclear. Yung ating nga, luma nga, hindi pa naman napapagana. Ibig sabihin, mas ano yan, mas maganda. Ibig sabihin po, brand new yung atin. Oo. Ang technical description po ng planta natin is nananatiling under construction. Di pa po nagamit. Ay, sus, may ginubuhay. So, sana naman ma-appoint na yung mga yung mga uupo ng PhilAtOm so that we can start moving otherwise. Dapat. Alam mo, yung mga ekspertong maraming papasok dyan, nasa batas din po yun, mga tao na nasa regulatory side ng PNRI. Kasi mga eksperto natin yan. Very qualified po sila. Alam nila yung gusto ng IAEA. Panay nga over the last few years, panay nga ang meeting ang dating ng IAEA dito, kinakausap ang mga tao natin sa PNRI. So maraming expertise po dyan. Doon manggagaling. Anyway, Kong Mark, sana nga po pinakikinggan ho tayo ngayon ng Malacanang at with this discussion, with this Mr. development. President, konting gising po kasi binobola kayo ng mga DOE nyo, nagmamarunong, sa kilos po nila, sa palagay ko, walang alam. No? At talagang merong agenda na iba. Baka may mga kumpanyang gusto nilang lalong yumaman. Kaya ganito po ang nangyayari. Congressman Mark Cojanco, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat po sa pagising. Salamat po. Pagsama sa atin. Salamat. Si Thank you. Congressman Mark Cojanco, ang chair ng Special Committee on Nuclear Energy. Mantakin ho ninyo, last year pa ho yung pagkakabuo ng PhilAtOm sa naipasa yung batas. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, yung mga taong gagawa ng implementing rules and regulation, hindi pa rin na-a-appoint. Ganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa namikha ng Ultamayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMP para palakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw at sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Luzon. Amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Bigong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, may palab muna sa sunog si Boy Gonzales dyan sa Santa Cruz, Maynila. Aris 29 Boy. Walang Angel at kontrolado na ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog dito sa isang residential area sa Masangka Street, May Halige. Sa Tondo, Manila matapos deklara ang fire under control 3:52. Pero nakita ko rito ay umuusok-usok pa yung mga pero pang mga pa kaya hindi pa ito dinadeklara nga under control. Umabot sa ika-4 na alarma sunog ayon sa Bureau of Protection, naging pahirapan dahil pagkapula dahil yung isa lamang daanan dito na maliit na kalsada papasok at papalabas ng nabanggit na lugar. At medyo kanina naubusan ng tubig ang mga bumbero kaya yung magkakapitbahay dito kanya-kanyang tulong para malagyan ng tubig ang maliit na fire truck para mag-refill ng tubig at sa naubusan ang ng tubig ay yung mga truck ng bumbero na nasa loob mismo nitong lugar ng nasusunog. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, urgent action para sa global energy security tinututukan ng ASEAN. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nag-convene ang ASEAN Energy Minister ng special meeting para tutukan ang epekto ng gera ng silangan. Una ng puso Teka, Giselle. Ayan, yan. Giselle, sandali ha. Ikot ng konti at gumugulo yung signal. Ayan. Try it again. Ayan, malinaw na. Nag-convene ko yung Angel, yung ASEAN Energy Ministers ng special meeting para tutukan ang epekto ng gera sa gitnang silangan. Pinangunahan ng pulong ni Energy Secretary Sharon Garin at dinaluhan ng mga Energy Minister at kinatawan ng lahat ng miyembro ng ASEAN. Pinalaki rito ang urgent coordinated action ng mga bansang kasapi sa gitna ng geopolitical development na nakakaapekto sa energy market at supply chain. Pinagtibay ng state members ang kolektibong responsibilidad para mapangalagaan ang energy security ng rehiyon. Kabilang dito ng ng dialogo
Siniguro ng Energy Department na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang maibsa ng epekto ng global oil crisis sa ating mga kababayan. Patuloy raw ang pamahalaan sa paghahanap ng mga alternatibo na mapag-aangkatan ng langis para mapanatili ang katatagan ng lokal na supply. Ito sa Giselle Ricoport para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle. At muli ang ating paalala sa ating mga suki, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang 2x2 at ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Russian author na si Anton Chekhov. Ang sabi niya, love, friendship, and respect do not unite people as much as common hatred for something. 2x2, susunod na Indian sa Wild, 4 na minuto bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa loob ng 86 na taon,